Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Log9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Seafront Residences sa San Juan, Batangas, kung saan isa po ito sa project ng Aboitiz Land. May kabuang sukat ng lupa po ito na 43 hectares na beach community. Mula po dito sa clubhouse, yan po, tunghayin nyo po. Napakaganda ng dagat. Very relaxing. Napakatahimik po ng lugar, sariwang hangin. At sa klima naman po, banayad lang. Hindi naman siya ganun kainit at hindi naman ganun kalamig. Ito po yung swimming pool at yan po yung clubhouse. Meron din pong basketball court. At mula po sa mga kabahayan, ay meron pong daan papunta dito sa mismong dagat o sa clubhouse. Tungkol naman po sa security, safe na safe po kayo dito. Gawa ng meron din pong 24 hours roving guards dito sa loob ng subdivision. At ito pong subdivision ay along the highway. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Punta na po natin yung property ni Madam at Sir. Dito po sa in-between ng mga bahay, especially sa likod, ay meron din pong parke. O pwede rin maging playground ng mga bata. So, in-between ng mga kabahayan, ay meron pong open space na pwede pong gamitin ng mga residente. So, kaya napakaaliwalas po, gaya po nitong nakikita nyo o nadaanan natin, na pwede pong gawing hangout area. Nandito na po tayo sa property binebenta. May lot area po ito na 200 square meters more or less. At may floor area na 100 square meters. Ito po yung garahe na open lang po siya. Then meron pong concrete fence. Sa likod po niyan ay may bakanting lote pa na pwede pong pa-landscape at lagyan ng garden set. Ang kagandahan po dito sa property ito ay possible din pong maging income generating. Gawa ng pwede pong gawing staycation business. Or ipasok nyo sa Airbnb para kontrolado nyo ang booking nito. Ang rate po pag peak season ay 10,000 per night. Then kung ordinary days naman ay 10,000. Yan po yung pasad. At ito po yung tinutukoy ko na garahe na kakasya ang dalawang sasakyan. Kahit po van or SUV, kakasya po. Meron pong mga corner glass window sa taas nito. At may steel gate naman po dito papunta sa service area hanggang sa likod ng bahay. So meron na pong mga improvement si owner dito. At hindi lang po doon, lahat pong gamit na nakikita nyo pero sa personal stuff nila ay kasama. Opo, fully furnished po itong bahay. So ito po yung tinutukoy ko na open space. Then yan po yung concrete fence na naka-stucco finish. Then may mga ornamental plants rin po. Ito pong covered land ay isa po yan sa improvement ni owner. Hanggang dun yan sa may access gate papunta sa likod ng bahay. Ito po yung corner side nitong pasad at modern design na rin po. So dito po sa baba ay meron pong corner glass walls and sliding glass door. Naka-tile flooring na rin po dito. At ito pong solid wood na table and bench chair ay kasama po yan. Ito po'y halos bago pa. Kaka-turn over lang po nito
at hindi naman nila natirhan o napaupahan. May mga pagbabago lang sa kanilang plano, kaya ibebenta na lang muna nila ito. Ito po yung access na gate na papunta dito sa likod ng bahay. Ito po yung tinutukoy ko na hangout area o open space. Hanggang dun po yan sa dagat. So, ganun po kaganda itong disenyo nitong subdivision, ay may bakanting espasyo para pwedeng gawing hangout area. Hindi na po kailangan pumunta sa parks and playgrounds. Then balik po ulit tayo dito sa loob. Tunghayan niyo po ulit itong covered lanai na halos kakagawa lang din po nito. Then ito pong solid wood table and bench chair ay kasama po. Ito po yung sliding glass door na papasok naman dito sa loob mismo ng bahay. Samahan niyo po ako, pasok po tayo at welcome po dito sa property ni Madam at Sir. Ito po yung living area o salas. Then meron pong split type aircon. Then multiple lights na chandelier. May TV. So ito po hindi rin nagagamit po yan. Gawa ng sa Manila po sila nakatira. Then naka-tile flooring na rin po ito. Then may flute type design, itong wall. At ito naman po yung dining area. Ito pong dining area ay malaki din ang espasyo. Sa dulo po ay yung corner glass window. Then meron pong wall-mounted na wooden rack na may pass-through window. So ito naman po yung hallway na papunta sa mga kwarto. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito pong kwarto na to ay para sa kanila. Para hindi mahirapang pumunik pa sa second floor. So sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. At dito naman po ay meron pong maliit na stock room sa side na to. So hindi natin mabuksan kasi may mga personal na gamit si owner. At paglabas nyo po, meron po ditong common toilet and bath. Naka-sliding door. Lahat pong toilet fixtures ay halos bago pa. Then sa dulo ay meron pong glass wall na nag-serves as natural sunlight. Dito po sa taas ay meron pong exhaust fan. Then naka-flute type design itong wall. At meron pong wall-mounted wooden rack. Bago po tayo umakyat o pumanik sa second floor, check po muna natin itong access door na papunta sa service area. So yan po yung access gate na papunta sa likod ng bahay. Then dito po ay meron pong dirty kitchen na may tile kitchen countertop. Ito pong extension na to ay si owner na ang nagpagawa. Kasi bare lang po ang turnover. Dito po ay meron ding countertop at modular cabinet. Ito po yung steel gate na papunta naman sa garahe. Ito po yung wall-mounted na modular kitchen cabinet. At dito naman po yung kitchen countertop. At may storage ng kitchen utensils. Naka-tile flooring na rin po dito sa area to. So babalik po ulit tayo dito sa loob. Mula po dito sa dirty kitchen. Yan po yung common toilet and bath. At ito naman po yung hagdan. Ito po yung naka-tiled staircase at tubular handrail at railing. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So dito po sa staircase wall ay pulido din ang pagkapintura. Nandito na po tayo sa hallway. High ceiling din po itong second floor. Dito po sa hallway ay meron pong sliding glass window na nag-serve as natural sunlight din dito sa area. Check po natin itong second bedroom. Sa spasyo, malaki naman siya. May corner glass window, may wall-mounted wooden rack, may split-type aircon, high ceiling, at naka-tiled flooring na rin po ito. So, ito po yung pangalawang kwarto. Then, labas po tayo. Dito naman po yung pangatlong kwarto. Stainless po itong doorknob.
Then sa spasyo, malaki din po siya. Naka-tile flooring. May wall-mounted wooden rack. Pulido din ang pagkapintura. At may split-type aircon. At may bed box and mattress. So, yan po yung pangatlong kwarto. Labas po ulit tayo. Ito naman po yung common toilet and bath. Sa toilet fixtures, maayos. Naka-tiled bathroom wall. Then may portion na naka-flute type design. High ceiling. Meron pong exhaust fan. May vanity mirror. Wall-mounted wooden rack. Water closet with bidet. Dito naman po yung overhead shower. Then meron din pong bathroom window na nag-serves as natural sunlight din po yan. So ito po yung second na toilet and bath. Ito naman po yung fourth bedroom. Mas malaki po itong fourth bedroom. Then may corner glass window. May bed box and mattress. May split type aircon. Naka-tile flooring. Pulido din ang pagkapintura ng ceiling at wall. May ilang painting din po. At meron din po itong sariling toilet and bath. Na maayos din po ang toilet fixtures. May bathroom countertop. Stainless faucet. Then meron pong vanity mirror. Sa likod po nito ay flute type design. Then water closet with bidet. Naka-tiled bathroom wall. Overhead shower. At bathroom window. Na nag-serve as natural sunlight din po yan. May shower curtain din po. So labas po tayo. At lipat na po tayo dito sa access door na papunta naman sa balkonahe. Ito pong balkonahe, malaki naman ang spasyo. Naka-tile flooring, then meron pong metal grill, may coffee table. At tanaw naman po dito yung likod ng bahay. Na dyan tayo galing kanina. Hanggang dito po yan sa dulo. Ang ganda po ng konsepto ng developer nito. So usually pag subdivision, sa likod mo ay may bahay na kaagad. Pero ito po, sila'y mas priority nila kung saan komportable ang magiging residente. May mga open space, hangout area. At the same time, pag gusto mong maligo sa pool, pwede kang pumunta sa clubhouse. Then kung gusto mong maligo sa dagat, walking distance lang din po mula dito sa property. So, ito po yung mga kwarto at banyo dito sa second floor. Akyat po tayo. Dito po sa kalagitnaan ng hagdan ay meron pong corner glass o staircase window. Ito naman po yung access door na papunta naman dito sa view deck. Then naka-tile flooring na rin po ito. May metal railing dito sa dulo. Mula po dito, matatanaw nyo naman yung dagat. So, may ocean view din po siya. Yan po, napakatahimik ng dagat ngayon. At hindi lang po doon, hindi lang ocean view, kundi meron din po itong mountain view. Dito naman po ito sa kabilang side. So, may ilang mga ginagawang bahay pa po dito. So, ito naman po yung tinutukoy ko na mountain view. At yan po sa area yan yung main gate at yung highway na mismo. So, marami na rin pong mga kabahayan dito. Ito po'y develop na. So, bababa po tayo. At habang pinagmamasdan nyo po itong kapaligiran, summarize ko lang po sa mga nag-skip ng video. Ito pong property ay nasa seafront residence dito po sa San Juan, Batangas. Ito po'y isang proyekto ng Aboitiz Land na beach community. Ang kabuang sukat ng lupa po nitong subdivision ay 43 hectares.
Kumpleto po ang amenities gaya ng clubhouse, seafront town plaza, basketball court, swimming pool, at meron pong 24 hours security. May lot area po ito na 200 square meters at may floor area na 100 square meters. Halos bago pa po ito, gawa ng kaka-turnover lang sa kanila. At meron na rin pong mga improvements si owner dito. Sa distance, location at travel time portion na po tayo. Ito pong property o subdivision ay along the highway. Kaya accessible din po ito ng public transportation. Mula po sa bayan ng San Juan, Batangas, ang distance is 10.5 kilometers at ang travel time is 15 minutes. Kumpleto na po doon gaya ng banks, schools, church, public market, remittance center, groceries, convenience store, at iba pang business establishments. Mula naman po sa San Juan Doctors Hospital, ang distance is 11.5 kilometers at ang travel time is 16 minutes. Yan po yung lagi kong binabagit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo, yan naman po yung for emergency purpose lang naman. Kung manggagaling naman po sa Lipa City, ang distance is 43 kilometers at ang travel time is 1 hour and 2 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 118 kilometers at ang travel time is 2 hours and 9 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Binebenta po ito ni owner sa halagang 20 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin nasa ibang bansa, meron po akong Telegram sa mga iPhone user man ay message. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po kaming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kaming ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming i-alok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.